Sabihin niya sa Senado ito, Aha. I think he should deliver a privilege speech. Yan. Ah. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Yun ang aking gustong gawin niya. Aha. Kung ayaw naman niya, halimbawa, Yan. pumili siya ng television station, magharap ka Yan. rin. Nako! Namili siya sa dalawa. Aha. Kung ayaw niya, he should shut the Wala ho mga kababayan, napanis yung cooking show sa Senado. Narinig mo ba yun, Pinky? Napanis ang linuto ng mga kusinero sa Senado. Ayun na nga, supalpal na naman ho ang tagapagsalita nitong si Marcos Jr. dito sa interview niya kay Ma'am Pinky Webb. Pero bago ho yan, ituloy ho muna natin ang pagbalagbag nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Pinky Lacson. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, marami na hong naliwanagan kung para saan nga ba yung minority report na ilinabas nitong si Senator Rodante Marcoleta at nitong si Senator Amy Marcos noong nagdaang linggo. Kaya naman, kailangan ho nating ituloy ang pagbalagbag na yan nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Pinky. Pero bago ang lahat ng yan, pasadaan ho muna natin ng mabilisan. Itong nakita ho nating post sa social media na kung saan DPWH Engineer Henry Alcantara posibleng maabsuelto ng Department of Justice. Palakpakan ho natin dahil malaki-laki na nga naman ho ang ibinigay na kapirahan nitong si Alcantara dyan sa DOJ. Kaya malamang sa malamang, mataas ho talaga ang tsansa na maabsuelto yan. Balita ho natin, nasa Witness Protection Program at nasa WPP na rin ho ang mama na yan. Kaya naman, kung maabsuelto man yan, hindi ho tayo magtaka dyan. Mantakin nyo ho mga kababayan, nagpapatalo kayo ng daang milyones sa kasino tapos mapasama kayo sa witness. Nagpapatalo kayo ng daang milyon sa kasino. Ang tawag sa kanya, Boss Henry. Boss Henry Alcantara. Si Bryce Hernandez ho ay tauhan lamang ho niya. Nagpapatalo ho kayo ng daang milyon sa kasino and yet, isa ho kayo sa mga posibleng maabsuelto dito sa skandalo ng flood control na to. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, yung totoong mga mastermind. Kung itong mga nagpapatalo ng daang milyon sa kasino at sila lamang ho ay mga pipitsuging, kumbaga 0.1, 0.2, 0.5% lang ang kinukuha. Isipin nyo mga kababayan, yung mga nakakakuha ng 15% dyan sa mga proyekto ng mga maanomalyang flood control na yan. Ang labo lang ho talaga ng pagkakasalansa ng administrasyon na to, ng Senado at ng iba pang ahensya ng pamahalaan dito sa issue na to. Yung mga most guilty, isa sa mga most guilty ginagamit nila para gawing para mapawalang sala sila. Ganun ho tayo lokohin ng administrasyon na to. Kung sino yung mga resource person, kung sino yung mga pinapadalo nila na alam naman ang sambayan ng Pilipino na sila talaga ang most guilty. Sila pa ang ginagamit nila para absueltuhin yung mga malalaking tao. Kung itong si Henry Alcantara ay maaabsuelto, o sino mastermind? Si Diskaya, ganon, anak ng Petrang Garapata. O baka lahat ng ito sisisi nila dito kay yumaong Undersecretary Yusek Cabral. Ano pa ho bang meron tayo dito? Nako, itong si Benny Abante, meron na naman ho siyang hanas dito kay Vice President Sara Duterte. I don't think Vice President Sara Duterte I do not want her to become president. If we have believed that former president is quite bad, she is worse. Alam mo, Benny Abante, paandaran mo kami ng ganyan. Kung talagang nanalo ka, yung pagkakaupo mo bilang congressman, parang yung pagkakaupo nitong si Remulla dyan sa ombudsman. Talagang ipinilit lang kayong mailukluk dyan sa mga pwesto nyo na yan. Kumbaga talagang pinagsiksikan nyo lamang ang sarili nyo doon sa lugar na dapat hindi na kayo ang nandyan. Di ba? Ganyan, bago mo kami paandaran na kung ayaw natin itong si Duterte kasi bad siya, mas worse itong si VP Sara. Manalo ka muna ng fair and square. Hindi yung idadaan mo sa teknikalidad at mapapadisqualify ang iyong kalaban. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Wala kaming pakialam kung anong opinion mo kay VP Sara. Talagang magiging worse yan si VP. Bakit? Yung mga siraulo dyan sa House of Representatives sigurado may kalalagyan pagka naging presidente siya. Ano pa ho meron tayo dito? Mabilis ang survey ho tayo dito sa PH Update. I-share nyo ho itong video na to kung gusto nyo si Senator Rodante Marcoleta ang maging chairperson ng Blue Ribbon Committee
i-share nyo ho itong video na to. Ngayon, kung ayaw nyo siya, huwag nyo i-share itong video na to. Para magkaalaman na, kung makikita naman ho natin dyan sa analytics kung gaano karami mag-share at kung gaano karami ang makukuwang views nitong video na to. Eto mga kababayan, continuation ho ito ng pagtalakay nitong si Senator Rodante Marcoleta diyan sa ilinabas nilang ilinabas nilang report diyan sa minority. Lagay lang ho natin dito to. Takpan ko muna tong si Auntie Claire at tong si Ma'am Pinky kasi mas importante ang mga i-discuss nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa video na to kaysa diyan sa pagbalagbag nitong si Ma'am Pinky dito kay Auntie Claire. Umpisa na ho natin to. Game! Pagpapatuloy ng ating talakayan, ang napansin nyo, Sen, bakit ang ipinatawag ay dalawang babaeng nakatakip ang... Pero sa punto na yun, Sen, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay sige yan eh. May conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya kasigurado. Kinungklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon? At nandun yung Traigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo, ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Aha. We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Traigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nako. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Si Pinky. Sino sumasagot? Yung chairman Baka hindi masagot nitong si Sergeant at Sir Nelson. Ang sumasagot yung badingdong na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Yung masyadong mahilig mag-inarte at nag-resign. Gusto lang palang magpaligaw, gusto lang palang i-delay ang hearing. Gusto rin pala niyang ayaw naman pala niyang matanggal bilang chairperson, di ba? Napakawalang hiya talaga nitong badingdong na to. Sabi siguro ng mga boss niyang oligarko, yung mga mayayaman niyang boss, yung mga businessman, yung talagang multi-bilyonaryo at hindi peso pinag-uusapan natin. $1 billion ang pera, di ba? Ang sabi siguro, ba't ka nag-resign? Oy, Ping, ba't ka nag-resign dyan sa Blue Ribbon? Balik ka dyan. Anong resign? Pagtakpan mo yung bata ko dyan sa Malacanang, hindi dapat matanggal yung nagpapayaman pa kami. Mayaman na kami, pero dapat sobrang yaman pa namin, di ba? po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baligtad ang nangyayari. Simple naman tanong ko eh. Sabi ko doon sa babae, Yan. sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya, Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Oho. Sabi nga ng isang observer
alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinusinta mo pa dyan? Para ano yan? Oo. Ang gamit lang pala nung dalawa na yun, para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Oo. Hindi ba? O tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga ano natin, itong mga Opo. testigo. Para man makita natin yung kanilang kagandahan. Yeah. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila, sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ng kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, para di ba Kaya na kilala? alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request Opo. din na... Nagre-request din ito na takpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. Ha? So, pinabakbak lahat ang ano. Oo. Ngayon, Pinagtulungan nga po kasi disrespect daw sa Senado yun eh. kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung ano, disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Oo Si nga po. Carly. Okay. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto ko naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. O, ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? O, with added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko? Pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, hindi ho. Walang ganun. Ha? Oo. At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Ay, nako, Aba, magwawala yan. Yun nga lang pinapatay pinakita niyo yung di ba? Yung scripted daw eh. Scripted. Yun agad ang Oo, yung kagad eh. back sa Oo. inyo. Oh. Oo. Meron ba sworn statement si Gutesa nung siya, mag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Makapag-prepare Yung dalawang kayo. babae na yun. Oo. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. No? O pagkatapos, Kitang-kita, sabi kitang-kita nila, diferensya. Yung chairperson, malaki ang diferensya, Senator Rodan de Marcoleta. Kitang-kita ang diferensya, yung chairperson, malaki ang diferensya sa utak. Di, joke lang kayo naman. Ay, ano yan, iiyakin yun eh. Kung di ba naman malaki ang diferensya, tama naman yung punto. Yung isa papatanggal mo, yung isa ayaw mo patanggal. Ano yan? Tapos ay nasabi nyo, wala kayong pinagtatakpan. Pinagtakpan nyo na nga yung mukha ng dalawang ali. Eh, parang naalala ko yung hearing kay Pastor Kibuloy doon sa committee ni Risa Ontiveros. Nakatakip yung mga mukha, maya-maya kakanta sa social media na kung saan di umano binayaran sila ni Lisa. Kaya huwag tayo magtaka sa mga susunod na panahon, kumanta yung dalawang ali na yon na kesyo pinakanta lang sila. Di ba? ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Oh. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuro siya. Kaya Diskaya sa magitan ng mga ilang congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din Opo. si Saltico at si Martin Romualdez. Correct. Di ba? Maski sila, ang dami. O bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na pag-hearing, Yan. para tingin niya si Romualdez. Yan. Oh. Meron daw po kayong courtesy eh. Yung dalawang kapulungan. So, hindi pwede Parliamentary. Parliamentary courtesy. Ano yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang
Kapulungan. Dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan. Ha, gagamitin mo yun. Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi ganon ang aking pasya. Kung kinakailangan isabi na kita. Yan. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Basahin ninyo ang saligang batas. Opo. Yung statement of principles nakalagay dyan. Diyan tayo nangyayari, diyan sa mga interparliamentary courtesy na yan eh. Ika nga mas pinapahalagan pa nila yung tradition nila sa napakahabang panahon kaysa doon sa kapakanan ng sambayanan. Kaya naman, kung gusto nyong ibalik si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon, i-share nyo ho itong video na to. Makikita ho natin sa dami ng views. Kung talagang ang sambayan ng Pilipino sukang-suka na dyan sa pagtatakip na yan, itong aso ng mga oligarko dyan sa Blue Ribbon Committee. Aso ho yan, si Ping Lacson. Hawak ho siya ng mga oligarko sa Pilipinas. Yung mga oligarko naman, hawak si Marcos Jr. Ayaw ho siyang matanggal dyan sa Malacanang. Kaya lahat ng kumpas dyan, mga oligarko hong kumukumpas dyan sa Blue Ribbon Committee na. Kita nyo naman mga kababayan, nagsusumigaw na ebidensya. Lahat ng mga nagsasabi, isa ang tinuturong mastermind, Martin Romualdez. At yung Martin Romualdez, alam naman ho natin ang kasunod niyan, Marcos Jr. na ho yan mga kababayan. Imposibleng gawin yan ni Martin Romualdez na siya lang, na hindi kasama niya kanyang kapatid. Tapos isasama pa natin yung mga sinabi nitong si Congressman Toby Chanco na sinishare mo nan daw itong si Marcos Jr., itong si Martin Romualdez. Gaano karaming bahay sa Forest Park, gaano karaming kabyar ang kayang kainin, di ba? Doon pa lang mga kababayan, makikita na natin na talagang maraming problema dyan sa pagkandak ng hearing na yan nitong si Pinky. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat nai-involve sa corruption. Yun ang mas mataas na uri na parametrong dapat natin gamitin, hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun eh. Doon sa saligang batas din sinasabi, yung House of Representatives at saka yung Senado pwedeng magpatawag. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin eh. Kahit na public official ka, kailangan dumating ka. Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Tama. Okay? Ano yung limited immunity? Immunity from arrest. Pero wala kang immunity sa sabina, wala kang immunity sa patawag at sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. So, dyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun, i-cover up. Hindi totoo itong sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi totoo. Malinaw yun, Ping Lacson. Maliwanag ko yun mga kababayan, ha? Hindi totoo daw yung sinasabi ni Ping Lacson kung saan tayo dalhin ng ebidensya. Hindi ho totoo yun. Napakalaking kasinungalingan na naman yung mga sinasabi na yan nitong si Pinky. Ang Pinky na to, Ang dapat niya na halungkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Yan. Balagbago ito. Si Yusek Bernardo, nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bunoan. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. 5 billion. At 15% ang kinukuha. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bunuan, 25% kay Bernardo. Siya rin ang nagsabi doon eh.
Nandun si Bernardo, nandun si Bunuan. Dininay din ni Bunuan. Hindi po totoo yun. Aha. Pagka wala kang specific denial, general denial lang, Opo. that amounts to admission. Ganun Ay, ba hindi yun? totoo yun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%? Oo. O 70% lang ang nakuha mo? Oo. Kailangan siguro i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Oh. Lumitaw yung Cabral files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya. Hindi ba niya napapanggan sinasabi niya? Mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5. Ibang klase talaga itong si Senator Rodante Marcoleta. Sa totoo lang mga kababayan, ngayon, Ping, nakakita ka ng katapat mo, walang yaka. Nakakita ka na ng katapat mo kasi lahat, notorious yung Ping Lacson na yun eh. Pagka nagsalita siya, gusto niya, siya lang bida, siya lang dapat pakinggan, siya lang lagi ang tama. Ganyan si Ping Lacson, di yung nagkakamali ang mama na yan. Ngayon, nakakita siya ng kalaban niya na talagang hindi siya uurungan na kasing lupit nitong si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin ito si Sentante. Wala, hindi ka makakakanadyang Ping K. Secretaries Opo. of the departments and USEC were beneficiaries of the allocables Ayan nga. under the Cabral files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet Secretary yun? secretary? Oo nga, oo. Doon sa binabanggit ko nga sa iyo na 100 billion na sinasabi ni Saldico Oo. na ang nag-name drop ay si Adrian Adrian Bersamin Opo. Oo. na binibigay kay Trigid. Opo. Sabi raw ni Bernardo, Trigid kunin mo na, dami na nito yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga doon sa armored van. Ipon. Sabi raw ni Trigid, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Digong. Opo. Kaya magulo ngayon. Oho. Oh. Pero kanya itong circumstansya ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES kaya sa Makati, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito eh. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him. Eh bakit? Dalawang babae yan nilagay niyo ron nakatakip ang mukha. Oho. Parang nakalayo. Kasi laging ganun sir, lagi may Nawawalan pa-suspense. ng pasensya ang tao pagka May nito. liquid eh. Malayo nga, ano. Nabanggit yung 30 tamarin. Tinatanong ko eh. Oo. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldico, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas Opo, yan. sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan eh. Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Ano mo yun? Narinig mo ka ako. Napakinggan mo ba? Napakinggan mo, napanood mo. Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Oo. Hindi, pero naalala ko po, mayroong nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? Doon pala yung 1 billion Totoo. na doon diniliber. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kilala yung Saldico eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na, Yun yung napansin namin ni Jen. parang hindi po. Sen. Okay, samantalang si Diskaya na ituro niya. Ayun. Yun ang naging interesado sila. Oo. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldico yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya, no? Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya, hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya'y umupo doon at nakatakip ang mukha. Yun ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng mukha? Kasi kung sakali pa lang itong si Master Sergeant Orly Gutesa, hindi papahintulutin na gawin yun itong si Senator Rodante Marcoleta, yung patakip-takip ang mukha, hindi pwede kay Sendante yun. Pinag-usapan ng rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng mukha nasa rules? Naku, yari. Yun ang di namin alam. Ha? Sen. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yun kapag hindi ka na-contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan eh. Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng
Oo nga. O, kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun Di ba, halimbawa? lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Yan. Kaya nung challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha Tama niya. lang yun eh, Di ba? bakit ka mo? Ang pangaraniwang nagtuturo, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Opo. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, pwede ko malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. Ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ba? Ano ka? Systemic precision, Sus Mariose. Ha? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely, the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Nako. Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit do sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabmit sa ICI? Para yun ang gawin naming basihan para tanungin siya. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic Systematic. precision. Precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Leads us. Totoo ba lahat to? Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally. Yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na. Nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. Sabi niya, di ba yung mga nagrarally? Opo. Kasama na kayong dalawa, di ba? Ano sabi niya? Your noise will not silence the truth. Ba, yung inyong, ganito. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Yun, ebidensya talaga makagagawa daw. So may pasaring na naman sa inyong maiingay. Kayong nagrarally. Kayong nayayamot na, kayong naghihintay kung ano mangyayari. Ano pa sabi niya? With all that being said, as the chairman of the committee, I say to you, ano sabi niya? Ayan na. Ano sabi? Yan na. Ano po ba binanggit niya? Ayan na. Hindi kayo nakinig. Hindi namin pinakinggan yan Kasi nagpo-programa kami Sen. Sen. Ako nakinig ako dyan. Sen, dapat pala ako nandyan. Ano sinabi niya, PH? Ang sabi niya, Sen, shut the... Di ba? Shut the F up. Sabi niya. Yung bago sa magsimula, nung Monday. Hindi pa niya masabi-sabi. Hindi naman. Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilimas ang kabangbayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot. Galit na galit. Makikita mo eh. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. Sabi niya, partial report. Before December break. Asaan? Ano talaga bang ano ito? Pinlaplano yung delay na ito? Para mapatig yung mga tao? Para sa ganoon, mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa mag-i-interest. Sa tingin niyo ba mga kababayan, kakana ng debate itong si Ping Lacson, hindi siguro makakatayo yung mga argumento niya dito kay Senator Rodante Marcoleta. Babahag ho yan. Dito pa lang sa paglalatag na to ni Senator Rodante Marcoleta, kumpiyansa ho tayo kahit sa anong forum sila magkita, hindi ho makakakanayang si Chef Ping. Wala ngayon, tawag natin siya kanya Chef Ping ha. Wag nang
ang tawag dito, badingding, huwag nang ganun. Ano na lang, Chef Ping, kasi ano ho yan cooking show sa Senado. Naku, patindi yan. Hindi sila interesado Bihira rito. kayo. Ganun ba yung plano? Parang mukhang ganun nga po ang nakikita natin. Baka sasabihin niya, ito'y para sa basura lang. Alam mo ang gusto kong gawin niya? Yan. Sabihin niya sa Senado ito, Oo. I think he should deliver a privilege speech. Yan. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado siya. para maging opisyal lahat. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito. Didiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Oo. Kung ayaw naman niya, halimbawa, Yan. pumili siya ng television station, magharap ka rin. Yan. Nako! Namili siya sa dalawa. Oo. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Wala ho mga kababayan, napanis yung cooking show sa Senado. Narinig mo ba yun, Pinky? Napanis ang linuto ng mga kusinero sa Senado. Yari si Ping Lacson dito. Hindi ka makakakana dito, Brad. Wala kang bilang dito, ika nga. Kung mag-aangas ka doon sa mga interview mo, siguraduhin mo na pagka hinamon ka ng debate, kakana ka. Diba ang angas-angas mo eh. Ngayon, formal ka ng hinamon ng debate ni Senator Rodante Marcoleta. Kung ayaw mo man doon sa formal settings na kung saan yung magtatanungan kayo diyan sa kusina nyo diyan sa Senado. Kung ayaw nyo magkaroon ng tanungan diyan, mag-set ka ng pwede naman sa PH update. Pwede ako diyan. 'Di ba? Kayong dalawa ni Senator Rodante Marcoleta, welcome kayo dito sa PH update. Kontakin nyo ako. Kontakin nyo ako. Ako ang magpapacilitate ng inyong pagkikita sa social media nitong si Senator Rodante Marcoleta. Oy, Pinky! Walang nga ka, Chef Pink! Walang nga talaga itong si Chef Pink. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Yan. Parang hindi kayo makasagot. Sige po, abangan natin siya. Kung i-call niya. Tingnan natin kung i-call niya yan. Ano ha? Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwedeng magsabing, manahimik kayo. Hindi ko pa pwedeng manahimik ang Tama taong naman bayan. Pera ng taong bayan ito. Kahapon, kung narinig niyo, si Secretary John B. Cremulya, alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Ganun ba? Bakit sila magkukuglod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake? Kaya mayat kahit na anong subpina pang gawin nila, alam nila na walang Gutesang lulutang kasi kontrolado na nila. At balita natin, pinagawa na siya ng kontra-affidavit doon sa nauna niyang sinabi sa Senado. Si Gutesa, siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. O, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Meron ba kayong nabalitaan na isang tao nameke ng notaryo? Parang wala pa po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Grabe, no? Oo. Kasi parang maraming yung na-excite kasi akala natin hindi din ng gusto si Bonoan. Parang ang dating niloko mo ang Pangulo pagdating doon Ay, salamat po ang ng marami. akala natin sa hearing na yun, doon na magkakaalaman, di ba? Parang huling pagdirig na ito. Nandun na si Bonoan, nandun yung Trigib, nandun si Bernardo. Pero ang lulitang pala, yung dalawang babae. Yun nga. Di ba parang... Ako hinintay ko yung Adrian Bersamin Pero ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. O dinuduyan kayo Ang sabi nga nila Chubibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Di ba? Chinuchubibo nga. Chubibo. Natsubibo na kayo. Yun na nga. Anyway, paano yan? Pasensya.
Sinubibo ho tayo nitong mga walang yang senador na to, kagaya ni Ping Lacson dyan sa Senado. Pinaikot-ikot tayo, binola-bola tayo. Ngayon gusto nila i-steam tayo. Talagang cooking show ho ang nangyari dyan sa Blue Ribbon na yan. At hindi ho yan papahintulutan ng ating mga kakampi, kasangga dyan sa Senado, kagaya nitong si Senator Rodante Marcoleta. At dahil dyan, hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi palakpakan ang ating Vice President, Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho natin mga kababayan. Kung sakali man pero hindi ho natin pwedeng paunahan si BP Sara. Siya ang magdedesisyon dyan. Kung ano man ang maging desisyon ni BP Sara, yun ang ating susuportahan. Pero lang Marcos ang apelido niya. Sen, pagka tumakbo na Vice President tong si Amy Marcos, anak ng tokwa, takbo ka ng Vice President. Labanan mo yung ano na yan. Pambira hindi pwedeng maging Vice President yung manggagamit na yan, di ba? Baka mahirap na. Kakatapos lang ng kapatid niya, maya-maya, Marcos na naman na presidente. Hindi pwede yun. Magkakahendot-hendot na naman ang sambayan ng Pilipino kung sakaling mabalik sa Malacanang yung mga siraulong Marcos na yan. Tayo dito mga kababayan, ika nga, napuno na ho tayo sa mga kabuktutan ng mga Marcos na yan. Kaya hindi nyo rin ho naman ako masisi dito kung bakit ganun na lang ho ang galit natin sa mga walang yan. Di na ho natin papasadahan yung banatan nitong si Auntie Claire at nitong si Ma'am Pinky dahil dito pa lang alam ko kailangan mag-sink in sa utak nyo kung anong mga klaseng mga punto de vista ang linatag dito ni Senator Rodante Marcoleta. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nagkakaroon ng cooking show dyan sa Blue Ribbon na yan. Kaya naman, para maisaayos na natin tong problema na to, ibalik nyo na itong si Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na yan. Dahil talagang maghahalo ang balat sa tinalupan, hinihintay ho natin yung partial committee report nitong itong aso ng mga oligarko na si Ping Lacson. Hinihintay ho natin yung partial committee report nitong Blue Ribbon Committee na to. Tingnan natin kung sino ba ang pinakatuktok. Ika nga sinong pinaka-mastermind. Alam nyo kung bakit natatagalan yan si Pinky na maglabas ng partial committee report. Kasi alam niya, walang lasa. Walang lasa yung ilalabas niyang partial committee report kung hindi rin kasali yang si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Tama mali? Yun lang naman Ngayon, pinipilit mong kumbinsihin ang sambayan ng Pilipino sa mga hearing dyan sa Senado na hindi talaga sila kasali. Kumbaga yung tipong hindi bulgar na pagmamaniobra, pagpipihit ng naratibo. Pero yun ang kanyang gustong mangyari dyan sa hearing na yan, di ba? Pinapatagal nila, pinapahaba nila para pati sarili nila. Hindi lang sambayan ng Pilipino ang kinukumbinsi nila dito. Pati sarili nila kinukumbinsi nila na itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. hindi kasama dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Ibig sabihin, wala pa po silang nalalabas na committee report, partial committee report. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, sila mismo, ang mga chef na yan sa Senado, hindi pa rin ho kumbinsido na hindi kasama yung dalawang mastermind na yan para sa sambayan ng Pilipino dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control project. At dahil dyan, palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Inisan pa, palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Mahalin ho natin ang Pilipinas.